The Holy Spirit is always at work. Ang banal na Espiritu ay laging kumikilos. Nariyan ang kanyang pagsama, kanyang pangunguna, kanyang paghahari, kanyang pagpapagaling. Sabihin natin, si Holy Spirit ay laging kumikilos sa buhay ko, sa buhay mo. Kahina. Amen? So, doon po sa ating mga pinag-aralan, akin pong babasahin uli, i-review natin. Number 1, si Holy Spirit ay laging kumikilos. He gave life in the beginning. Siya ang nagbigay buhay sa iyo, nagbigay ng hininga. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya ka buhay, physically, ikaw ay binigyan ng breath of the Holy Spirit. Pag natanggal na yung breath, patay na. Katawan na lang ang matitira. So kung bakit ka kumikilos, meron kang hininga from the Holy Spirit. Number 2, all life depends upon the Spirit of God. Nabuhay tayo dahil ni Holy Spirit. At lahat ng mabubuting bagay na ating nararanasan, even yung ikaw ay born again, sa likod niyan ay si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. It all depends upon the Spirit of God. Lahat ng nakikita nating nilikha na andun na si Holy Spirit. From the beginning. Number 3, the Holy Spirit gives spiritual life to those who believe they became born again. Si Holy Spirit, kung bakit ang tao ay na-born again, si Holy Spirit ay kumilos. Holy Spirit is the Spirit of the Father. Si Holy Spirit is the Spirit of Christ. Nasa simula pa ng creation, nariyan na siya. Alam ng Panginoong Diyos kung ano yung magaganap sa atin. Kilala niya sa simula pa, sabi ng Biblia, yung tatanggap sa Kanya. Kaya, dahil alam na ng Ama, kumikilos si Holy Spirit para ang tao ay makakilala sa Panginoon. Sino ang kinikilos ni Holy Spirit? Yung kilala na, kita na ng Panginoong Diyos ang future ng bawat isa. Alam niya na at kilala niya na bago ka pa tumanggap sa Panginoon, alam niya na. At para mangyari yon, kumikilos si Holy Spirit. Kaya ikaw at ako, kaya ka naririto at na-born again, kumilos si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Anong ginawa ni Holy Spirit? Through the Word. Without the Word, kasi dinedirect ni Holy Spirit ang tao sa Word. Yun po ang ginagawa ni Holy Spirit. Dadaling ka sa church, papayag ka naman, may mag-iimbita. Sa church, may Word of God. Sa life group, sa small group, may Word of God. Yan na, kikilo si Holy Spirit dun sa Word. Para ikaw ay manalig. Kaya ka na-born again. Sinong kumilos? Si Holy Spirit. Ano ang ginawa ni Holy Spirit? Quickening. Pinapaunawa niya ang Word of God. Kaya kailangan ikaw at ako mag-share ng Word. Ang gagawin naman ni Holy Spirit, kikilos sa Word. Andiyan tayo? Si Word ay si Jesus. Sila po'y orchestrating together. Sila po'y may iba't ibang function. God the Father, inutusan si Jesus bumaba sa lupa para mag-alay ng buhay para ikaw ay maligtas. Nakikinig po tayo? Mahalaga po ito. Ito po'y basic, pero ito'y mahalaga. You need to believe in one God, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Parang ang tao, isa lang ako, pero ako'y asawa ng aking asawa, ako'y nanay, at ako ay pastor. Pero iisa ako. Ganon din ang ating Diyos, iisa. Ang nagsugo kay Jesus ay ang Ama. Ang sinugo ng Ama ay si Jesus. Ngayon, nung si Jesus ay umalis, si Holy Spirit na ang nasa iyo.
nung tumanggap ka kay Jesus. Sino ang tumanggap kay Jesus? Nariyan na si Holy Spirit. Kaya ikaw, may pagkauhaw ka na. Ang tunay na pinananahanan ni Holy Spirit, uhaw na uhaw makinig. Hindi tulog na tulog. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yun, uhaw na uhaw. Ganyan ang pinananahanan ni Holy Spirit. Hunger for the Word. Pumalakpak ang uhaw sa salita ng Diyos. Without the Word, walang itatouch si Holy Spirit. Without the Word. Kasi the Word is no other than Jesus. Sa simula pa naroon ang salita, Book of John. Naunawaan po natin? Number 4, the Holy Spirit is the one who works in regeneration. Kaya tayo nababago is because of the Holy Spirit. Pinakikialaman ni Holy Spirit ang kanyang anak. Sino ritong anak ng Diyos? Kumikilos na kasi, kumikilos siya sa'yo dahil siya'y nasa'yo na. Gets? From the very start. At makikita mo ang buhay mo ay sa paganda at sa pabago. You will change from glory to glory. Sabi ng Bible, ang masama sa huling araw ay magpapakasama. Sa huling araw, ang mabuti magpapakabuti. Sino rito sa huling araw ang mabuti magpapakabuti? Taas ang kamay. Sabi mo, ako yon. Pabuti ng pabuti. Sabi ng Biblia eh. Why? Because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ito ay sa mga taong pinananahanan ni Holy Spirit. Doon sa hindi pinananahanan, wala. Wala lang sa kanila ang Word of God. Wala lang sa kanila ang pagpupuri. Pero sa atin, enjoy na enjoy tayong magpuri. At alam natin, gusto ng Panginoon tayo nagkakatipon. Amen? Number 5, the Holy Spirit works. Ito yung maganda. Basahin po natin. The Holy, 1, 2, 3, go. The Holy Spirit works to convict us of sin for us to repent and be changed. Si Holy Spirit ang kumikilos. Pag tayo nagkakasala, kinukwinken niya ang ating heart. May mararamdaman ka talaga. Hindi mo kaya na hindi magpatawad dahil ni Holy Spirit. Dahil ni Holy Spirit. And then doon sa ginagawa mong mali, dahil ni Holy Spirit, nagagawa mong ihinto at nagagawa mong aminin. Hindi mo itinatanggi. Kasi alam mo sa sarili mo na may nanonood sa'yo, na may nakakaalam at ito'y ang ating banal na Diyos. Hindi tayo pwedeng makapagtago sa Kanya. Yan ang mabuting blessing na meron tayo. Na alam natin, tayo bilang Kanyang anak, nagnanasa ang Diyos na tayo mapabuti. Tama ba mga magulang, ang gusto natin sa ating mga anak ay mapabuti? Higit ang ating Ama sa Langit. Ang gusto ng ating Ama sa Langit, ikaw at ako ay maging mas masaya kaysa dati. Maging masagana kaysa dati. Magkaroon ng maunlad na pamumuhay espiritual. Alam nga naman, daigin pa ng mga magulang ang Diyos. Hindi natin kayang daigin ang Diyos. Kung ang mga magulang ay nagsisikap para sa mga anak, higit sa lahat, ang Diyos, ang ninanais niya para sa iyo, para sa ating lahat, ay sa ikabubuti natin, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Totoo po yun. Kaya naririto si Holy Spirit, working in us, working for us, working in us, for us, and within us. Kinikilos niya tayo, tinutulungan niya tayong magpatawad. Tinutulungan niya tayong magmahal. Tinutulungan niya tayong magsisi at magbago. Basa uli. The Holy Spirit works to convict us of sin for us to repent and be changed. Kasi ikaw at ako,
Tayo po yung ambassador ni Christ. Ikaw at ako ay tagalangit. Kahina nag-amen. Sino rin ang tagalangit? Tayo'y nadagdagan ng citizenship. Filipino citizen, earthly citizen. Ikaw ba? Australian citizen. Kung hindi siya Pilipino, dual ka na. Hindi ka na pwedeng Filipino dahil ikaw ay Australian na. Oo. Australian citizen, earthly citizen, pero nadagdagan ng citizenship. Sabihin mo, gising. Anong another citizenship? Heavenly citizen. Sabihin mo sa iyong katabi, masaya ka ga, tagalangit ka. Nasaan ang kamay ng mga tagalangit? Iwagayway. Purihin ang Diyos, pasalamatan at takilain ng ating Ama. Ipalakpak ang dalawang kamay. Lord, salamat kami, tagalangit. Tinubos tayo ng Panginoon sa kasalanan. Yun ang maganda dun eh. Pinagkatubos-tubos tayo, pinambayad sa atin eh. Para maalis sa tindahan ng kasalanan, para maalis sa pagkabihag ng dyablo. Ang ipinandugo, pinagtubos ay dugo ni Kristo. Sabi mo, wow! Kaya ikaw at ako na tinubos na, nagpatubos, nananahan sa iyo si Holy Spirit, may tatakanan ng banal na Espiritu Santo. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, tayo ay tunay na anak ng Diyos. Ang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. So, si Holy Spirit ang ating pinapakilala is always at work for us to be changed. Maniwala ka. Sinabi ko po yan sa inyo. Diyan po, sa Book of John, pinag-aralan natin last week. Hindi natin kayang baguhin ang sinuman. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Si Holy Spirit, nakikooperate lang tayo. Tayo'y pabago ng pagbago. Yung dati mong gusto na ayaw ni Lord, maaayawan mo. Ano pong sinabi ko? Yung dati mong gusto na ayaw ng Panginoon ay magagawa mong ayawan because of the Holy Spirit. Ako po ay pinalaki sa isang business family. Negosyante po. Yun po ang heart ko, ang magnegosyo ng magnegosyo. Kaya po nagkaroon kami ng maraming tindahan nung time na yon. Kahit ako'y licensed civil engineer, binago ni Lord. Umayo naman ako. At mas mabuti ako ngayon kaysa noon. Sino nagsasabing mas mabuti ka ngayon kaysa noon? Kumusta ka? Better than good. Kumusta ka ngayon? I'm better today than yesterday. Magbabato ako ng tanong sa inyo. Kumusta ka? How are you? Better than good. How are you? Better today than yesterday. Palakpakan natin si Lord. Totoo po yun. Binabago po ni Lord kung papayag ka lang. Binago ko ng Panginoon. Pumayag naman ako. Ang part ni Lord, ikukonvict ka. Ang part ni Lord, kikilusin ka. Yan ang part ni Holy Spirit. I-guide ka, tutulungan ka, tuturuan ka through His Word. Kung papayag ka. Sino rito ang nagsasabing payag kang tanggalin ni Lord ang lahat ng mali sa buhay mo? Sabi mo, Lord, payag ako. Ano man ang nakakasakit sa damdamin mo, uminayata, na ginagawa ko at ugali ko, payag ako, Lord, pakialaman niyo ako, baguhin mo ako araw-araw. Amen? Sinabi mo yan sa Lord. Tinugon niya ni Lord, alam mo bang panalangin yan sa iyo ng iyong asawa? At panalangin yan sa iyo ng iyong anak. Ibig sabihin, lahat tayo, we pray for one another sapagkat walang perfect. Amen? Walang perfect.
naroon din natin kayang baguhin ang ating sarili, si Lord ang bumabago at pinapaalalahanan ka, anak, kita. Huwag ka nang tumanggi. Wala ka may itago sa akin, umaming ka na. Tama ba? Okay ba yun sa inyo? Yun talaga. Kaya wag na magsisinungaling. At kung tayo po ay nakagawa ng bagay na hindi natin gusto, hindi sinasadya, agad umamin. Wag nang magtago dahil hindi ka makakapagtago sa Diyos. Masaya ba tayo doon, mga anak ng Diyos? Ay, anak ka ng Diyos eh. Eh di masaya tayo itinutuwid. Taas ang kamay na masayang itinutuwid. Yes! Sabihin mo ulit, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako. Nasaan yung kamay ng iba? Bago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Palakpakan natin ang kasapatan ng Panginoon. So yun ang ginagawa ni Holy Spirit pag ikaw'y nagkakamali. Stop it. Hindi ka niya babatuhan. Mangungusap siya sa'yo. He's a gentle in manner. Gentle si Holy Spirit like a dove. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Nasa iyo ang pagpili. You know what? Pag pinili mo ang gusto ng Diyos, yun ang the best. Sinong naniniwala pag pinili mo ang gusto ng Panginoon, yun ang the best para sa iyo? Manap ka ng sasabihan niyan. Pag pinili mo ang gusto ng Diyos, yun ang the best na magaganap sa iyo. Araw-araw. Sumangguni tayo sa Kanya. Sa umaga pa lang, Lord, lead me, guide me. Kagaya ng awit. Nung sabihin ko po sa Kanyang, doon sa 80th birthday ng kanilang mother, sabi ko, mag-special number ka since ikaw naman ibalik na uli ng Australia. Sabi niya, sige po. Yes, I will. Ano pong awit? Bumasok agad sa akin ay Power of God's Love. Tama ba? Ano bang title nun? Power of God's Love nga. Oo. Ay, saan din naman siya nag-hesitate? Sabi niya, ay kataas ko for God's glory. Kailan uli ang balik mo, kapatid? Ano yung before 20? Na year 25. Hindi, come back here. Hindi alam kung after 5 years or 10 years, no one knows except the Lord. Amen. Australian citizen na po siya eh. Palakpakan natin si Lord. So the Spirit will sanctify the saints. Basa. Nasaan ang mga saints? Tayo po'y living saints, sabi ng Bible. The Holy Spirit will sanctify the saints. But it does not happen right away. Gradually. Pinaprocess niya tayo. Parang yung illustration ko last week, onion, pinaprocess, unti-unti binabalatan. Kagaya ng nangka, unti-unti binabalatan. Hindi naman isang ganyan ay tanggal lahat. Ganon din tayo. Pinaprocess tayo ni Lord. Kaya kailangan araw-araw, Lord, I'm willing. Tanggalin mong mali. Pwede bang sabihin natin ngayon? Sabi mo? O, dalawang kamay. Lord, I'm willing. Ano mang mali sa isip, ano mang mali sa aking puso, ano mang mali na aking ginagawa, ano mang mali na aking mga sinasabi, ano mang maling emotion, Lord, tanggalin mo ito.
Maputol na ito. Ma-destroy na ito sa buhay ko. Gusto ko, Panginoong Diyos, yung lahat ay galing sa iyo dahil yun ang the best. Mahal na mahal mo ko. Gusto mo akong higit na maging masaya. Gusto mo maging masaya ng higit ang aking pamilya. Ako at ang aking pamilya ay magiging mas masaya kaysa dati dahil sa kilos mo, banal na Espiritu Santo. Palakpakan natin si Lord. Sino ang gusto ang pamilya higit na maging mas masaya kaysa dati? Paghariin ang banal na Espiritu Santo. There will still be struggles and temptations, successes and failures. But we will sometimes fall short of living out of our identity and will. And at times, choose to gratify the desires of our flesh rather than trusting in the promises. However, a believer cannot go on sinning. Ito yung totoo. Yes, sometimes we fail. Yes, sometimes we struggle. Pero hindi nagtatagal yan. Because of the Holy Spirit, pinakikialaman tayo ni Holy Spirit. Pag sinabi mo, Holy Spirit, pakilaman mo ako sa sitwasyong ito, anong gagawin? Makikialam siya. Kasi you allow Him. Magsasalita ka lang. Are you listening? Sabihin mo lang, Lord, ayoko nito. Tulungan mo ako, biyayaan mo ako, makaalis dito sa sitwasyong ito. Moment by moment, kausapin mo si Holy Spirit. Kahit nasaan ka, kausapin mo siya. Kukuha ka ng exam, board exam, Holy Spirit, I can't do it, but I can do all things because of you in my life. Amen. You are the one who will teach me and guide me and anoint me. Kausapin mo siya. May mga sitwasyong hindi ka kaya. Hindi mo kaya, talk to the Holy Spirit. Be a friend to Holy Spirit. Cannot go on sinning. A believer cannot go on sinning with a clear conscience because the indwelling Holy Spirit convicts us of sin and righteousness. Ito raw po ang totoo na dapat nating paniwalaan. Ang isang tunay na pinananahanan ni Holy Spirit ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Sabi ng Biblia. Why? May nagko-convict. May kumikilos na Holy Spirit. Sinong masaya ron? Masaya ka ba na ikaw ay ikinokorek ni Holy Spirit? Masaya ka ba na may naghahari sa iyo at walang iba kundi si Holy Spirit? Kaya ang buhay mo sa paganda sa pasaya, palakpakan natin si Holy Spirit. Sabihin natin, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Thank you for being with me 24 hours in a day. 24/7 in a week. 365 days in a year and beyond. In Jesus' name. Araw-araw kasama natin siya. Tulog ka, nandyan siya, nakabantay. Alam niya nagaganap sa buhay natin. Alam niya ang ating mga weaknesses. Diyan niya tayo tinutulungan. Basta i-allow mo lang, Lord, ayaw ko nito. Pag umayaw ka, yung tali ng kasalanan mapuputol. Totoo po yun. Sinabi mong ayaw mo eh. Kalagay po sa Matthew chapter, Matthew 18, 19. Ano man ang iyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ba't hindi yun? Ay, ipakita mo yun. Matthew 18. 19. Ano man ang ipagbawal mo, pag sinabi mo, Lord, ayaw kong maging mahirap. Putol ang kahirapan. Gagawa ng, Lord, guide me para sumagana ang buhay ko. Matthew 18. Okay? Yeah. Dito na. Matthew, nakalagay po doon, ano man ang ipagbawal natin sa lupa, ipagbabawal sa langit.
Pag sinabi mong, Lord, ayaw ko nang magpatuloy sa ginagawa kong mali, putol. Yan po ang maging mayayari. Kailangan lang pahintulutan mo. Sabihin mo. Ano ba? Wala pa? Gusto ko lang kasi ipakita sa inyo. Pag nagsalita ka, Lord, ayaw kong maging mahirap. Tulungan mo akong maging masaganang buhay. Lord, kaya mo naman. Ginagawa ko po, Lord, nagwi-withdraw ko ng kailangan ko. Sino rito ang nakakaalam na ang langit ay puno ng kasaganaan? Eh di mag-withdraw ka. Siguraduhin mo lang may susi ka para maka-withdraw. Di ka para maka-withdraw, kailangan alam mo yung bank account. Kailangan meron kang pangalang nakatala. Sino rito ang pangalan may nakatala na sa aklat ng buhay sa langit? O di ikaw may access. O anong kailangan mo? Mag-withdraw ka. Mag-withdraw ka ng, withdraw tayo. Ang kailangan. Faith by faith. Taas ang kamay. Father, in Jesus' name, narito kami nananalig sa iyo through the working power of the Holy Spirit. Ano ba ang kailangan ng bawat isa? Puno ka ng kasaganaan. Meron kang storehouses dyan sa heaven. Narito, nag-withdraw ang bawat isa. Withdraw mo. Heavenly account, withdraw. Nag-ipon ka ba doon? Sige, withdraw. Withdraw ng healing. Withdraw ng provision. Withdraw ng joy. Withdraw ng strength. Even the parts. Parts ng body, wag lang mukha. Nakalagay na sa Biblia. Talagang ang mukha ay nagiging kulubot. Pero yung parts ng katawan, may parts po sa langit. Sige, mag-withdraw ka. Lord, anumang bahagi ng katawan na kailangan ng bawat isa. Hallelujah! Nagwi-withdraw ngayon, nagdideklara ko. Hallelujah! Anumang panalangin ng bawat isa, ito'y available sa iyong storehouse sa langit. Sige, pray, trabaho, pray. Kagalingan, Lord, favor. Ano bang parts ng katawan na kailangang mapaltan at masupply ang lahat ng kailangan? Panginoong Diyos, ikaw ang richest of riches. You are the God of heaven and Lord of earth. Narito kami nananalig sa iyo through the working power of the Holy Spirit. Salamat, O God, kami bilang iyong mga anak ay nagkaroon, Panginoon, ng access sa iyo sa kalangitan. Ang aming ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ipinagbabawal namin ang kahirapan. Pinagbabawal namin ang anumang kaguluhan. Ipinagbabawal namin ang anumang pagnanakaw. Ang aming pinahintulutay kasaganaang espiritual, pisikal, pinansyal, ang kaligayahan, ang pagkakasundo in the family, ang pag-uunawaan, ang masayang buhay, ang anumang Panginoong inihanda mo sa buhay ng bawat isa. We let loose avalanche of blessing and the favor of God that makes us rich and you add no sorrows with it. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Nakita na? Yan. Matthew, basa. Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Masama man o mabuti. Gets po natin? Kaya we need to ating ipagbabawal. Lord, ayaw ko na ng ganitong ugali. Ayaw ko ng kahirapan. Pag yan ipinagbawal mo, magpapahintulot ka naman. Nakita niyo yung ginawa ko kanina? Nagbawal ako ng kahirapan, nagbawal ako ng mga kaguluhan sa pamilya, nagpakawala naman ako ng pag-uunawaan, pag-ibig. Yun pong ibig sabihin niyan. Pag ikaw ay nagpahintulot na, ay gusto ko na itong buhay ko, ay di pahintulot ni Lord. Gusto ko na itong buhay ko na ganito, kahit nahirap ako, okay lang. Huwag mo yan gagawin. Amen?
Ipagbawal mo kaguluhan, pagbawal mo ang mga masamang ugali, ang mang pag-aawayan, pagnanakaw, ipagbawal mo yan. Sabi mo sa iyong katabi, nabasa mo ga, ikaw ang magbabawal. Ikaw rin ang magpapahintulot. Kung ang tindi ng power na meron tayo. Nabasa nyo? Sino yung masaya na ikaw ang pinahintulutan ng Lord? Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, yun ang ipahintulot mo, yung magandang kalooban ng Lord. Sabihin natin, Lord, napakainam, Ama, ng iyong gusto para sa akin at sa aking future. Ito ang aking pinipetisyon sa iyong trono na maganap. At lahat ng ayaw mo, ito'y pinagbabawal ko from this day and forward in my life, in my family, in my business, in my job. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Si Holy Spirit po ang kumikilos when you pray. Tandaan mo yan. Pagbawal mo na ikaw ay bumagsak kung ikaw ay exam. Pero mag-aaral ka. Ipahintulot mo, Lord, ayaw kong bumagsak. Ipinapahintulot ko ang gabay mo sa pag-aaral ko. Retentive mind, retentive memory. Yan ang ideklara mo. Anong sabi? Ipagbabawal tapos magpapahintulot. Basa uli. Ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sabihin natin, thank you, Lord. Binagyan mo kami ng kapangyarihan na magbawal at magpahintulot. Pag may sakit, pinagbabawal ko yung sakit na yan. Tama? Huwag mo sabihin, nako, ang sakit ko, hindi na ako iniwan. Ala, niyak mo pa. Leave this sickness. You have now part in my life. Ipagbawal daw eh. Sinong kikilos behind your word? Si Holy Spirit. Narinig ni Holy Spirit. Kikilos siya. Pag nanakaw, parang parang mayroong taong naglalagay sa balding butas. Parang makakaipon. Pagbawal mo ang kahirapan. Parang sinabi mo na rin, huwag kang gastos ng gastos. Pag ipahintulot mo'y kasaganaan, marunong ka nang mag-save. O, diba? Sino rin na ang payaman? Pasaya. Ang walang bahay, magkakabahay. Ang walang sasakyan, magkakasasakyan. Sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay napakayamang Diyos. At mahal na mahal niya tayo. Pero walang tamad. Magtatrabaho. Amen. Praise God. Dito pa tayo. Number 6. The Holy Spirit works in sanctification. Sa ating pagbabago. Si Holy Spirit. That's what His sanctification process of the Holy Spirit. Stripping away our sinful habits and bringing us into holiness. Ginagawa yan ni Holy Spirit. Kaya sa ating mga anak at asawa, ipag-pray natin, thank you Holy Spirit, mababago ang anak ko, mababago ang asawa ko, dahil ikaw ang kumikilos. Mababago rin ako. Amen? Palakpakan natin si Holy Spirit. It is through the Spirit's power and work that the believer can grow up into Christ-likeness. Ang bida lagi si Holy Spirit. Para tayo, si Holy Spirit ang nagkikreate. Tayo nililikhaan ng pusong kagaya. Yan po ay ating pinag-aralan ng isang linggo. Na yun po ang gusto ng Panginoon na makita tayong tagalangit. Ang tagalangit ay ibang mamanamit. Hindi man maganda, basta maayos. Pinipresent mo kasi ang Diyos. Sa pananalita mo, hindi mga pagmumura, wala na yan. Sabi mo, wala na. Wala na mga PUTA. May latik pa. Agang-aga. Wala na yan. Amen. Kasi pinipresent natin yan, Diyos.
Taas uli ang tagalangit. Ang tagalangit, hindi madaling magalit. Hindi agad-agad nagagalit at hindi bagay na ikaw ay laging galit. Dahil ikaw ay tagalangit. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi bagay sa iyo ang laging nagagalit dahil ikaw ay tagalangit. O, doon naman sa kabila, hindi bagay sa iyo ang ikaw ay laging galit dahil ikaw ay tagalangit. O, sabihin mo sa sarili mo, hindi bagay sa iyo ang ikay laging galit dahil ikaw ay tagalangit. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Through the Spirit's power. It is only through the Spirit's power. Lalong hindi bagay sa mga tagalangit na alam mong ang Diyos ay kasama mo, ang ikaw ay laging malungkot. Paano kang malungkot? Nakalumbaba. Alam mong nasa iyong Panginoon. Alam mong hindi pa siya tapos sa iyo. Alam mong may magandang bagay na mangyayari. Alam mong God is orchestrating everything. Romans 8:28. Huwag kang malungkot kung hindi pa dumarating, padating pa rin. Kung hindi pa luto. Kumbaga sa hinihinog, hindi pa hinog. Ayusin mo lang ang iyong ugali. Ang inihanda ng Lord sa iyong the best, iyo pa rin yan. Walang pwedeng umagaw niyan, iyo pa rin. Ang Lord ay hindi nauubusan. Masagana ang blessing ni Lord. Sino naniniwala rito na gusto ka ni Lord pasayahin? Totoo yung gustong-gusto ni Lord na maging masaya tayo. Yun po kasi bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace. Sino ang nagsasabing gusto ni Lord, ikaw'y puno ng kapayapaan? Yes, bunga yan ng banal na Espiritu. Galatians 5:22. Anong bunga ng Holy Spirit? Love. Ikaw daw ay dapat ay maibigin. Mahabagin. Kumusta ka? Mahabagin? Matulungin. Masayahin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung masayahin ka, sabihin mo, masayahin ako. Jolly person ka ba? So the goal of the Holy Spirit's work, basa po. Yan, basa po. The goal of the Holy Spirit works is to make the believer more like Christ through the process of sanctification. Yan ang gusto ni Holy Spirit. For us to be like Christ. Hindi mo kaya. Sino itong naniniwalang ikaw ay unti-unting nababago dahil ni Holy Spirit, dahil ito ang gusto niya, unti-unti tayong maging mas mabuti kaysa dati. Naniniwala? Pumalakpak kang naniniwala. Masaya ba tayo doon? Masaya kaya yung walang kagalit? Masaya kaya, alam niyo ito po, ang isang pinananahanan ni Holy Spirit, masaya siya kapag may magandang nangyayari sa kanyang kapwa. Yun po ang totoo. Pag ikaw ay galit na ang iyong kapwa ay pinagpapala, baka wala sa iyo si Holy Spirit. Tatahimik niya. Kailangan maging masaya tayo. Kailangan nga, pinagpe-pray mo pang kapwa mo eh. Kaya nga po, ito po, tinuro sa akin ng Holy Spirit. Pagsakay ko ng sasakyan, sabi ko, Lord, thank you. Thank you sa iyo, Lord, for blessing me this Montero, blessing us this Montero. Lahat ng ginamit mo, Lord, para kami magka-Montero, pagpalain nyo ng tuloy-tuloy. Yan po, I use, especially pag ako'y solo. At walang nahunta sa akin. And then, kasunod po noon, bless me Lord, lahat ang sasakay dito, and bless mo Lord, ang mga kasalubong ko. Bless mo Lord, ang mga nasa kaliwat kanang nagmamaneho at nasa likuran. Lahat ng mga travelers, panlupa, pahimpapawid, pandagat, i-bless mo Lord, lalo't ang iyong mga nakatwalang mga aksidente. Amen. Turo yan ni Holy Spirit. Kasi apektado ka pag may, maniwala kayo, apektado rin naman tayo pag may banggaan dahil tayo nagmamadali, hindi naman tayo pwedeng, dahil traffic, tama po ba?
So, ipahintulot mo ay i-bless sila. Andiyan ba tayo? Kaya mo ba? Gawin natin. Kagaya po yesterday, prepare po ng Lord ang strength ko. Nangyari lang 3 hours ang tulog, pero pinatunayan ng Lord. Ako po yung nag-drive, biyaya ng Panginoon. May mga sakay po akong sumama sa Isla Verde dahil ako po yung speaker doon. Ang layo pala from Bawan going to Ilihan. 1.5 hours. Pero nung pauwi na kami, ako ulit ang nag-drive. 2 hours na dahil ng traffic. From Ilihan Port, mini port, doon po yung bangka. Sasakyan namin going to Isla Verde. Alam niyo po ba yung way going there sa Ilihan? Yan po ay may maluang na daan pero papaganyan siya ng papaganyan. Meron namang makipot na daan na curve. Pero, thank you Holy Spirit, ginabayan mo ko at binigyan mo ko ng lakas na katayo ako ngayon. Hallelujah. Going there 1.5 hour, going here 2 hours, pero malakas ako ngayon because of God. Ako po yung nag-drive. Siyempre, pag curve, dahan-dahan lang. Pero pagka naman maluang, paspasan na. Pero pag traffic, hindi pwede. Sarap. Ni-drive yung regalo niyong Montero. Pero higit sa lahat, ang sarap na alam mo may kasama kang Diyos. Malakas ang alon, inahampas ang iyong bangka. Kami, ang dami-dami namin galing po doon sa JA1 Isla Verde. Ako po yung nag-speak. Okay lang. Kasama si Lord. Palawan nga natin si Lord. Maka natin si Lord. Walang aksidente. Himpapawid, panlupat, pandakat. Agree naman kayo. Daily. In Jesus' name. Walang premature and untimely death. In Jesus' name. Ipag-pray po natin yan. Lagi, tayo mga nanay, mga ate, kuya. So dito po tayo tinuturuan ng Panginoon. Sinasangtipay, nililinis ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hindi lang pansarili. Hindi lang pansarili. Nagpapasalamat tayo sa Lord. Pumutok ang bulkan, wala tayong alam, nalaman na lang nagwa-warning, mahina lang. Palakpakan natin si Lord. Hina lang, di ba? Nakaabot ka sa inyo? Hindi Sinong naabot ng putok? Warning lang, bakit nagwa-warning ang cellphone? May pumutok na pala. Pero salamat sa Lord, wala nang kasunod. Lord, wala nang kasunod. Palakpakan natin si Lord. Lagi mong sasabihin, Lord, ligtas kami. Ito po, tinuruan ako ng Holy Spirit. Marami pong ituturo si Holy Spirit na tamang panalangin. Bago po ako matulog, Lord, salamat. Walang naganap na lindol at walang magaganap. Walang naganap na sunog at walang magaganap. Walang nasa ospital at walang ma-ospital. At kung meron pong mga kapatirang na-ospital, mabilis na lalabas ng buhay. Pagpasalamat mo, walang lindol, walang tsunami, walang sunog. Nakakaawa po pagka may mga nasusunugan. Tama po ba? Tinuturuan tayo ni Holy Spirit ng ganyan. Not only for ourselves, but for others, our brethren, local at abroad. Amen? Si Holy Spirit yan. Sinasangtipay na ni Holy Spirit maging ating panalangin, hindi lang pansarili. Palakpakan natin si Holy Spirit. At ito ang paniwalaan mo. At ito ang paniwalaan mo. The believer can and will obey God. Huwag mong isasabing hindi mo kayang sumunod. Nariyan si Holy Spirit. Ang nagsasabing hindi kayang sumunod ay yung walang Holy Spirit. Pero dahil nasa iyo si Holy Spirit, mababago ka. Basa, Ezekiel. Nakalagay po diyan ang hindi na ilagay yung Ezekiel. Yan. Narito yan. Kaya you need to believe. Kaya mong sumunod sa biyaya ng Lord. Bakit ba tayo naririto? Sumunod ka sa Lord, di ba? Bakit ka na-born again? Sumunod ka eh. Bakit ka naglilingkod? Sumunod ka eh. Kaya ba natin sumunod? By the grace of God. Palakpakan natin si Lord. Sabi sa Ezekiel,
Ito ba, bagong attend itong mga nasa Tagalog? Tama ba? Well, parang nakikita kita sa handaan. Ezekiel 36, 26 to 27. Maniwala ka. Pag nasa iyo na si Holy Spirit, magagawa mo ng sumunod. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, hindi mo kayang sumunod without the Holy Spirit. Pero itong sinabi, ang isang pinananahanan ni Holy Spirit, ito ang mangyayari. Anong sabi? 1, 2, 3, go. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang matitigas ninyong puso'y magiging pusong masunurin. Ano daw dati ang ating puso nung walang relasyon kay Lord? Ano daw po? Hindi sumusunod, matigas. May sariling kanya. Pero mula nang tanggapin natin, paghariin natin si Jesus, si Holy Spirit na. Huwag mong sasabihin ngayon, hindi ako makasunod. Ay bakit? Baka wala sa'yo si Holy Spirit. Ay ang linaw, bagong puso na. Wala nang matigas na puso. Ang meron tayo masunuring puso. Taas kang kamay, ang meron tayo masunuring puso. Ipalakpak natin kay Lord. Pusong mahabagin. Pusong mapanalanginin. Pusong mapagpuri. Pusong uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Hunger and thirst. Ang pinananahanan ni Holy Spirit, laging uhaw sa salita ng Diyos. Taas ang kamay. Palakpak mo yung kamay. Yes, Lord, kaming pinananahanan mo, Holy Spirit, ay laging uhaw sa salita ng Diyos. Kaya ka nga narito eh. Gusto mong matuto, tama? Natututo naman tayo. Sabi ng verse 27, ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat niyong masunod ang utos ko't mga tuntunin. Makakasunod talaga. Makakasunod. Sabi mo siyang katabi, kaya mo sumunod? Ang sagot mo ay yes, dahil ni Holy Spirit. Dahil ni Holy Spirit. Magmahalang kayo ng inyong asawa. Magtulungan. Masaya ang ating Ama na makita ang bawat pamilya ay masasaya. Ako po'y masayang makita ko ang mga anak ko'y masaya. Tama ba mga nanay at tatay? Pati ang ating mga magulang. So, important to understand. Basa po. Important to understand. Holy Spirit is responsible for sanctification. But the believer is responsible on faith and obedience. Humbleness and repentance. Submission, surrender, yielded, and Holy Spirit dependent life. To live a life of victory and joyful obedience. So mong mamuhay ka ng matagumpay, dapat humble ka. Hindi ka hambog. Marunong ka magpatuwid. Amen? Pero tandaan mo, wala tayong magagawa. Philippians 2:13, it is not by might, it's not by power, only by the Spirit of the living God. Anong sabi? Yan. Okay. Philippians 2:13, ang Diyos ang kumikilos, doon na sana, yan. Ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Basa uli, ang Diyos ang kumikilos sa akin upang aking naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Masaya tayo doon? Woohoo! Si Lord, Holy Spirit ang kumikilos. Kaya sa likod ng magagandang nakikita sa iyo, nakikita sa akin, sa likod ng magagandang na yan, ay si Holy Spirit. Mapagmahal, masayahin, mabait, anointed, gifted, si Holy Spirit yan. Working in us. Malakas, si Holy Spirit yan. Number 7, the Holy Spirit impart life. Basa po.
Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at ang salita ay nakakapagbigay buhay. Kaya mahalaga sa preacher, sa amin ay more on Word of God. Pwede kami mag-story, pero more on Word. Why? Bakit? Nakalagay po rito. Basa, ang banal na Espiritu nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, Word of God, ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Sisigla ang tao because of the Word. Yes, sisigla rin ang tao dahil sa magandang story o patawa, pero ang ikuquicken lagi ni Holy Spirit is the Word of God. Ang linaw po, John 6:63, nagbibigay buhay sa tao, uuwing masaya, pinagpala is because of the Word. Palakpakan natin si Lord. Yung mga binabasa natin. So number 8, the Holy Spirit set the believers free. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Explain ko po yan. Explain ko. Kung gusto ninyo na bawat aspeto ng buhay mo ay makaranas ng kalayaan, bawat aspeto ng buhay mo isurrender mo kay Lord. Pag si Holy Spirit ang naging Lord, si Lord ang naging Lord in all aspects of your life, makinig kayo, step by step, bawat aspects na iyong life, pag ito'y si Lord ang Lord sa iyong finances, sa iyong time, si Lord ang Lord, sa iyong love life, si Lord ang Lord, malaya ka. Yan ang ibig sabihin niyan. Malayang-malaya kang tumanggap ng best. Unawaan po natin. See to it na si Lord ang Lord ng iyong finances. Si Lord ang Lord ng iyong love life. Si Lord ang Lord ng iyong life's habit, ng iyong lifestyle. Dapat si Lord, hindi ikaw. Pag naganap yon, yung sinasabing freedom, malaya ka para tumanggap ng the best. Sino rito ang gustong matanggap mo lagi the best? Gawin mong Lord sa bawat aspeto ng buhay mo si Lord. Sa finances, sa iyong isip, sa iyong puso. Dapat si Lord. Higit kang, kasi ang ginagawa po ni Lord, lahat ng kanyang sinasabi para sa ikabubuti natin. Sino naniniwala ron? Ang mga sinasabi ng Panginoon ay para sa ikasasaya mo. Kung makikinig ka lang. I-surrender mo ang iyong bulsa, ang iyong finances. Lord, take over. My life, take over. Sa sitwasyong hindi maganda, take over, Lord. I allow you to rule and reign in my mind and in my heart. Sabihin mo nga ngayon, Lord Jesus, Holy Spirit of the living God, rule and reign over my mind and heart, over my whole being, over my situations, over every problems in areas of my life. Araw-araw, Lord, kayo ang maging Lord, hindi ako. Palakpakan natin si Lord. Araw-araw, ha? Araw-araw, sabihin mo yan. Mapuntahan mo, pinapupuntahan ni Lord. Say no sa bagay na ayaw ni Lord. Sabi mo siya katabi, say no sa ayaw ni Lord. Say no. Mag-speak ka ng no. Number 9. Holy Spirit help the believer. Bilisan ko na po. Siya ang tumutulong. Basa po. Help the believer. Pakibasa. Tingnan niyo itong panalangin ni Jesus. Hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo
ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Parang ang saya natin, ano? Tagatulong magpakailanman. Kasama natin hanggang wakas. Kasama natin si Holy Spirit hanggang katapusan ng daigdig. Kasama natin si Holy Spirit at tayo kasamang sasalubong kay Jesus sa impapawid. Basa. Panalangin ni Jesus. 1, 2, 3, go. Hilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Wow! Kasama natin ang Diyos. Woo! Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Bakit? Bakit? Kasama natin ang Diyos. Mamaya na, 12:20 na. Number 10. Holy Spirit guides the believer. Basa po. When the Spirit of truth comes, He will guide. So, si Holy Spirit ang gumagabay. Dahil si Holy Spirit ang gumagabay, magpagabay ka. Lead me. Guide me, Lord, for this whole day. Kakausapin ko. Guide me. Sa sasabihin ko, guide me. Sa pagkuha ko ng exam, guide me. He's the one who will guide you. Palakpakan natin si Holy Spirit. He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard to the Father. Number 11, the Holy Spirit anoints the believer. Wow! Holy Spirit anoints. Basa. But you have an anointing from the Holy One. All of you have knowledge. The anointing you receive from Him remains in you. And you don't need anyone to teach you. Ibig sabihin, you have the power, you have the anointing to get wealth. Just allow yourself to ask the Lord to guide you, strengthen you, equip you, teach you. Mananalangin ka. And you will receive all the best. Sino rito ang tatanggap ng the best? Number 12, the Holy Spirit teach us in all things. John 14:26. John 14:26, basa po. Pero kapag nakalis na ako, sabi ni Jesus, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipadadala ng Ama bilang kapalit ko. Sino raw ang kapalit ni Jesus? Holy Spirit! Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan isabihin ang Word of God, ipapaalala yan ni Holy Spirit. Lalo sa panahon na ikaw may problema. Sasabihin sa iyo ni Holy Spirit, may kasama ka. Pansamantala lang ang problema. Sabihin mo sa iyong kalibat kanan, kung may pinagdadaanan kang hindi maganda, pansamantala lang yan. May solusyon na dyan si Lord. Naniniwala ka ba? O, di magpasalamat ka kay Lord, may solusyon na siya. Palakpakan natin si Lord. And last, the Holy Spirit comfort the believer. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Palakpakan natin si Holy Spirit. Tayo po tumayo. Marami na tayong naipag-pray kanina. This time, mawitan naman natin siya. Sabihin na, ito po'y panalangin na binigay ng Panginoon sa ating bishop. Thank you, Lord. Siguro this time, kaya ba niyong awitin yung letra? I need you, Lord. You're my life, heart desire.
Kaya, Allen? Every day, ayun ba yun? Opo. Fire of God. Fire of God. Kaya? Try? Pag hindi, di yun ang kanina. Kanina lang. Sige, wag na daw yun. At hindi pa, Sige, yung kanina. Thank you, Lord. Yan. Ideklara natin ito dahil ito ang pinag-aralan natin. God is always there for us. Na ang Lord ay kailanman di kayo iiwan. Gusto ni Lord marinig yan sa iyong bibig. Bigay natin tong oras na ito. Mula kanina, binigay naman natin ang oras natin sa Lord. This time, higit pa. Sabihin natin sa Panginoon ito. Masaya siya na marinig ito sa iyo. Kailanman di mo kami iiwan. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Di mo kami pababayaan. Ikaw aming gabay. Ikaw aming gabay. Sa bawat Sa sandali. bawat sandali. Sa iyo kami Sa mabubuhay. iyo kami mabubuhay. Pag-asang tunay. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang simula. Iyong binigay ang buhay ko Upang purihin ka. upang purihin ka. Itataas. Itataas ang ngalan mo. Kailanman di ka nagbabago. Kailanman di ka nagbabago. Pangako mo sa akin. Sasamahan. Sasamahan mo ako. Pasasalamat. Pasasalamat ko sa'yo. Buong puso. Buong puso. Papuri. Papuri pagsamba. Alay ko sa iyo. Alay ko sa'yo. Ikaw ang Diyos na dakila. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang simula. Iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo. Kailanman di ka nagbabago. Pangako mo sa akin. Sasamahan mo ako. Sasamahan mo ako. Pasasalamat ko sa'yo. Buong puso. Papuri pagsamba. Alay ko sa iyo. Alay ko sa'yo. For the last time, sama-sama tayo, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang simula. Simula. Iyong binigay ang buhay ko Upang purihin ka. upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo. Kailanman di ka nagbabago. Pangako mo sa akin. Sasamahan mo ako. Sasamahan mo ako. Pasasalamat ko sa'yo. Buong puso. Papurit pagsamba. Ang alay ko sa'yo. Papurit pagsamba. Papurit pagsamba. Ang alay ko sa iyo. Ang alay ko sa'yo. For the last time, papurit pagsamba. Papurit pagsamba. Ang alay ko sa iyo, Lord. Ang alay ko sa'yo. Tanggapin mo, Lord, ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati, ang aming pagdakila.
Hallelujah. Sabihin natin, Diyos Ama sa langit, Diyos Ama sa langit, Ikaw ang tunay kong Ama. Ikaw ang tunay kong Maibigin. Maibigin. Mahabagin. Mahabagin. Kayo ang nagsugo sa Panginoong Jesus. Kayo ang nagsugo sa na Panginoong Jesus. pumunta sa lupa. Pumunta sa upang lupa. ako'y tubusin sa Upang ako'y kasalanan. tubusin sa aking Nang kasalanan. mag-surrender po ako ng buhay ko sa iyo. Surrender ako ng Na buhay ko. naghari na kayo, banal na Espiritu Naghari na Santo. kayo, banal na Espiritu Malinaw Santo. po sa akin. Malinaw ang po sa buhay ko'y sa pabuti, Ang buhay ko'y sa pabuti, pabago, sa pabago, palapit sa iyo, sa'yo. lumilikha kayo Lumilikha ng kayo magandang asal ng magandang asal sa buhay ko, Sa buhay ko. hanggang makawangis mo, Hanggang sa makawangis Kristo mo. Jesus. Dahil ako'y Kristo. tagalangit. Ako'y tagalangit. Ako'y ligtas na. Ako'y ligtas Ang na. pangalan ko'y nakatala na. Ang pangalan sa ko'y aklat ng nakatala na. buhay sa Sa langit. aklat ng buhay sa langit. Dahil ikaw, Kristo Dahil Jesus, ikaw, Kristo Jesus, ang tunay kong ang Panginoon, tunay kong Panginoon, na tinatanggap, na tinatanggap, pinaghahari, pinaghahari, na nais kong masunod, na nais kong masunod sa buhay ko, sa buhay ko, sa bawat aspeto sa ng bawat buhay ko. aspeto ng buhay Lord ko. Jesus, Lord Jesus, kayo ang nais kong kayo sundin. ang nais kong sundin. Gabay mo, Holy Spirit. Gabay mo, Banal na Pangungusap mo, Holy Spirit. Pangungusap mo, Holy Spirit. Kilos mo, Holy Kilos mo, Spirit. Holy Spirit. Paghahari mo, Holy Paghahari mo, Spirit. Holy Spirit. Ang aking Ang pinahihintulutan aking pinahintulutan araw-araw araw-araw upang matanggap ko ang best. upang matanggap ko ang the best. Pinaniniwalaan ko Pinaniniwalaan na dahil ako'y sa'yo, dahil ako'y pinananahanan mo, Holy Spirit, Pinananahanan mo, Holy magagawa kong sumunod magagawa kong sumunod sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Ako'y may bagong puso, Ako'y may bagong espiritu, Bagong espiritu. masunurin ako masunurin ako dahil ako'y ligtas na, dahil ako'y ligtas na. makikita sa akin Makikita sa ang akin siyam na bunga ng banal na Espiritu siyam na bunga Santo ng banal na Espiritu dahil Santo. nasa akin kayo, Dahil nasa akin Holy kayo. Spirit. Holy Spirit. I'm victorious. I am victorious. I'm super blessed. I am super blessed. Child of the living God. Child of the living God. Salamat sa kagalingan. Salamat sa Salamat, kagalingan. Lord, sa anointing. Salamat po sa Salamat anointing. sa lahat ng blessing. Salamat sa lahat ng blessing. In Jesus' name, In Jesus' I name. claim it.